Mike, alam mo, personal kong nakita yung matinding pinsala ng lindol sa aming pagbiyahe mula sa Tagbilaran hanggang dito sa bayan ng Clarin. Sa ngayon, nakalulungkot ibalita ito, umaabot na po sa 173 na ang nasawi dahil sa lindol. Okay, Bel, ang masaklap pa dyan, meron pa rin mga nawawala. Kabilang na ang 5 bata na pinangangambahan na tabunan ng lupa kasunod ng lindol habang naliligo sila sa ilog na nasa paanan ng bundok. Ang kanilang mga kaanak ay labi sa pagtangis pero umaasa silang mahuhukay pa ang mga bata, patay man o buhay. Mula sa bayan ng Inabanga sa Bohol, nakatutok live si Cara David. Cara. Yes, Mel, Mike, andito ako ngayon sa bayan ng Inabanga sa Bohol. Itong simbahan na nasa aking likuran, ito yung St. Paul the Apostle Church dito sa Inabanga. Almost 300 years old na itong simbahang ito, Mel at Mike. Sa unang tingin, kung titingnan mo, hindi mo akalain na may epekto ng lindol or pinsala ng lindol itong simbahang ito kasi intact pa yung kanyang mga intricate designs. Pero kapag lumakad ka papunta dito sa likuran ng simbahan, doon tatambad sa iyo ang tunay na epekto ng lindol sa simbahang ito. Tingnan nyo, Mel at Mike, talagang sirang-sira na wasak yung buong simbahan, bumagsak yung buong kisame, yung buong bubong, lahat ng pader ng centuries old na simbahang ito bumagsak na at tanging itong manipis na pader na lamang na nagsisilbing entrance or facade nitong simbahang ito ang naiwan dito sa tanyag na St. Paul the Apostles Church. Almost 300 years old na simbahan dito sa Inabanga, Bohol. Pero ang magandang balita, bukod dito sa simbahang ito, kumpara doon sa ilang mga bayan na napuntahan natin, hindi naman ganun kalaki yung pinsalang idinulot ng lindol dito sa bayan ng Inabanga. Marami pa rin mga bahay dito ang nakatayo. Yan ay kung ikukumparan ko yung pinsala na natamo ng mga bayan ng Loon, Maribohok, at syempre yung bayan ng Sagbayan, ito yung center o yung epicenter ng lindol noong Martes. Kaninang umaga nga ay nagtungo tayo doon sa Sagbayan, 11 ang casualties nila doon. Bukod dyan, may 5 pang bata na hanggang ngayon after 3 days nawawala pa rin dahil may isang bundok doon sa Sagbayan na gumuho at pinangangambahang natabunan yung 5 bata habang sila'y naliligo sa ilog. Palibhas ay holiday nung Martes, nagpaalam ang magkapatid na Joelyn at Jonalyn na maliligo sa waterfalls ng Barangay Katipunan sa bayan ng Sagbayan. Kasama nila ang mga pinsang sina MJ at JM at isa pang kalaro. Di akalain ni Aling Nora, yun na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang mga anak. Naliligo sa ilog ang mga bata nang biglang lumindol. Sa lakas ng pagyanig, nabiyak ang isang bahagi ng bundok at gumuho papunta sa ilog. Natabunan ng malalaking bato at putik ang 5 bata. Pinuntahan namin ang bundok na gumuho pero pagpanik namin sa bundok, malalaking bitak sa lupa ang nakita namin. So dito dapat yung daan natin papunta doon sa site. Ang problema, tingnan mo ang laki ng bitak dito na dinulot ng lindol. So kapag diniretso natin pa ganun, baka mamaya pag nagkaroon ng aftershock, baka biglang magtuloy-tuloy lumaki itong gap na ito. Delikado, so we'll find another route. Kailangang dumaan sa matarik na bangin para marating ang pinagguhuan. Kasama ang ilang miyembro ng PNP at ang mag-inang Nora at Jessa, umaasa silang mahuhukay pa sa guho ang mga bata. Ang naginip kasi si mama na buhay pa yung mga bata. Tumawag sa kanya, ma, nandito kami sa bato, nakatago. Hindi kami makalabas. Habang palayo ng palayo, lalo ring nagiging masukal ang gubat. Pero hindi inisip ni Aling Nora ang panganib. Desidido siyang mahanap ang mga anak. Ay, naku, si ate pa baba? Oo. Ay, baba siya. Ma, baka mamaya ate, okay ka lang? Kasama ko. Kasama ko na to si ate. Nang marating namin ang gumuhong bundok,
Hindi na napigilan ni Aling Nora na mapasigaw at mapaiyak. Isinigaw namin ang pangalan ng mga bata pero walang sumagot sa aming tawag. Sadyang napakarami ng gumuhong lupa. Ang dating malalim na ilog, puro bato at putik na lang ang makikita. Ayon sa PNP, imposibleng mahukay ang mga bata kung mano-mano. So, andito tayo sa lugar na ito dito sa Barangay Katipunan. Kung nakikita ninyo yung waterfalls na yan yung pinupuntahan dito ng mga bata. Tapos, tumatalon sila banda rito, kaya nakikita ninyo may parang water pa doon. Pero ang problema, yung buong bundok na nandito, bumagsak at natabunan ito. Dati malalim itong lugar na ito, pero ngayon puro lupa na siya. At ang paniniwala ng mga tao dito, andito sa ilalim ng tambak ng lupang ito, yung 5 bata. Hindi kami nagtagal sa bundok. Inabisuhan kami ng PNP na delikado kung magtatagal pa kami rito. Ayaw man iwan ni Jessa at Aling Nora ang mga bata, napilitan kaming lumisan at bumalik sa mas mataas na lugar. Sa kanilang barong-barong, isang altar para sa mga bata ang makikita. May mga alay na pagkain para raw ito sa mga nawawalang bata. 3 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang lindol. Umaasa ang ina na mahahagkan pa niyang muli ang mga anak, buhay man o patay. Akong ipanawagan sa Kay Presidente po. Presidente Noynoy Aquino nga tabangan unta niya ang akong anak nga naasa. Pwede po kahit patayin, katawan na lang po, kahit bangkay na lang nila makita namin. Samantala, sa poblasyon ng Sagbayan na ilang araw nang walang tubig at pagkain, pag-asa ang hatid ng ilang mabubuting individual. Ang mag-asawang Aleman na ito nagpamudmod ng mga lata ng sardinas sa mga tao. I just go and buy rice and bring it here. Nagdala naman ng isang truck ng pandesal at gatas ang Rotary Club of Ubay at Tagbilaran. Nagdala rin sila ng isang tangke ng tubig para sa mga tao. Bagaman maging sila nasa lantarin ng lindol, hindi raw dapat kalimutan ang diwa ng bayanihan. We're hit but minor lang ang damages namin. So we prefer to give our relief goods to yeah. Mel, Mike, bukod sa mga Good Samaritans na iyan, nagpunta rin kanina sa bayan ng Sagbayan para magbigay ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation. Samantala, dito naman sa Inabanga, nag-ikot-ikot na rin tayo dito. Meron ding mga malalaking bitak sa kalsada tayo na nakita, pero marami pa naman sa mga bahay dito ang nakatayo pa rin. Kaya sabi ng lokal na pamahalaan, wala na yung tinatawag na tent city or evacuation center. The people are back in their homes at ang magandang balita dito ay meron namang food supplies, bukas yung ilan sa mga sari-sari stores dito at saka mga palengke. Wala rin silang tubig katulad ng maraming mga bayan ngayon sa Bohol dulot ng lindol, pero meron naman silang deep well na ito ngayon yung pansamantalang pinagkukunan nila ng tubig. Mike? Kara, paano yung mga magulang ng 5 mga bata na pinakita mo kanina? Yung mga todo bang iyak doon dahil hindi matakpuan yung mga bata doon sa ilog na natabunan ng bahagi ng bundok ng Gubo. Ibig sabihin man yan, hanggat hindi nahanap yung mga bata, bahay man ng patay, araw-araw babalik-balikan nila yung lugar na yan para hintayin o di kaya hanapin yung kanilang mga anak, Kara? Well, Mike, yun yung ayaw sana na mangyari ng PNP kasi alam mo, Mike, delikado pa rin yung lugar na yun yung pinagguhuan. I personally went there kanina and may nakikita pa rin akong malalaking bitak doon sa lupa at least doon sa bundok.
kapag nagkakaroon ng aftershocks, hindi mo kabisado kung may babagsak ulit sa iyo na bato. Kaya kanina pinagsabihan na yung mga magulang ng sinabihan na sila ng barangay at maging ng PNP na kung po pwede ay palipasin muna ng ilang mga araw para lang masigurado na wala ng aftershocks kasi lubhang delikado at ayaw natin na magkaroon ng isa pang trahedya ulit kung magpapabalik-balik sila doon. Sa ngayon ang inaasahan ng Barangay Katipunan ay sana yung tulong ng national government, yung magkaroon sana ng professional rescuers na magsasagawa ng retrieval operations dito sa bayan ng Sagbayan. Kasi kung mano-mano itong gagawin gamit ang mga pala at piko, bukod sa delikado ay imposible rin daw na mahukay yung mga bata, Mike. Okay, maraming salamat, Cara David.